Mayong gabi sa atong tanan. Sa dili pa ta magampo, atong basahon ang sulat sa Review and Herald, August 19, 1890, paragraph 3. When the third angel's message is preached as it should be, power attend its proclamation, and it becomes an abiding influence, and it must be attended with divine power or it will accomplish nothing. I am often referred to the parable of the 10 virgins, 5 of whom were wise and 5 foolish. This parable has been and will be fulfilled to the very letter, for it has a special application to this time, and like the third angel's message has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. Ang atong pagatun-an karon may tungod sa ang napulo ka mga dalagang ulay. Ang 5 sa ila mga buang-buang ug ang 5 sa ila mga butan, mga wise, no? So mo na siya na kining parabolo sa Mateo 25 ato ni siyang matun-an nga kining napulo pareha ni sila mga birhen. Ang 5 foolish, ang 5 wise, pero birhen siya. O kining 5 nagkuha og oil sa ilang lamparahan o oil sa ilang vessel o prasko sa laing na Cebuano. O nag-extra sila og oil, no? So silang tanan na asiyay gitawag nga prasko o vessel, no? Pero ang 5 wala magkuha o gitawag nga o extra oil o extra lana. Usahay nagpresent ko ani siya, wala man nagdugang man kaspulong, brad. Ano man, wala man di man na mabasa ang extra oil. O sige, sa may gusto nimo na pangalan. Kanang oil ba dito sa Prosco o dito sa Plagon man na siya. Sa may imong gusto. Additional oil o sa man another oil o reserve oil o extra oil. Karon na siya, no? So karon, kadili pa ta magpadayon atong pangayoon ang kaalam gikan sa langit pinagis pagdikta sa balang espiritu. Manluhod ta atong paampuon si Brother Irving. Amen. So, mao na atong pagtuod ang napulo ka mga dalagang berhen. So ang 5 buang-buang, 5 mga butan. So moadto ta sa bersikulo 1 ug 2. Ug ang ginarian sa langit iga pakasama sa napulo ka mga dalagang berhen nga nanagdala sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon, ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 kanila mga butan. 3 ug 4. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala magdalag lana, apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sudlanan og lana uban sa ilang mga lampara. So duha nang nailana, ang lana dito sa lamparahan ug ang lana dito sa prasko. So bersikulo 5. Og kay ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat og nahikatulog. So nadugay ang pamanhunon, so silang tanan ang napulo nakatulog sila. 6. Apan sa pagkatungang gabi dihay singgit nga nag-ingon, tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo og sugata ninyo siya. Og namangon silang tanan nga mga dalaga og gihikay nila ang ilang mga lamparahan og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, hatagi kami lana kay nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo o kaninyo. Angadto hinuon kamo sa mga magbabaligya o mamalit kamog alang kaninyo. Wala sila tagai, papalit sila. Og samtang nangadto sila sa
pagpamalit. Miabot ang pamanhunon og silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal og unya ang pultahan gitakpan. Nasaradaan ang pultahan. 11 og 12. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, Senyor, amlihi kami. Apan siya mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo. 13. Last verse. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui ang adlaw o ang takna. So mo na siya ang mabasa sa Mateo 25 gikan 1 hangtod sa 13. So kadto siya ang napulo kay baluman ta sa number 10 universality. Ang 4 tawag na siya globality. Ang 7 completeness. Ang 3 three person. Okay. So ang 5 Bible na siya. So kadto silang tanan ang 5 nga birhen, ang 5 buang-buang tanan sila naghulat sa pamanhunon. Tanan sila na ay kahibalo sa kamatuoran sa Biblia. Sumala sa Christ Object Lesson 408, paragraph 2. So, kung imong tan-aw napulo ka mga birhen, mga babae ni siya, unsa may girepresentahan sa babae? Ang iglesia. No? Sumala sa Signs of the Time, August 6, 1894, paragraph 4, Jesus used the parable of the 10 virgins to represent the condition of the church before His coming. So, ang parabulo sa 10 virgins, nag-represent din siya sa kabutang o kondisyon sa iyang iglesia, sa dili pa siya muanhi. And the question that concerns each one of us is, are we among the 5 wise or the 5 foolish virgins? Without going into the details of the parable, we may ask ourselves, what is our condition before God? Those that were wise went into the wedding. So, ang makaadto lang, katurag yung wise ang makaadto sa wedding. Iguras pultahan ang kuan, ang mga foolish. So, mubasa pa tag-usap pa. In the parable, the 10 virgins had lamps, but only 5 of them had the saving oil with which to keep their lamps burning. This represents the condition of the church. The wise and the foolish have their Bibles. So, unsa man nga church? Atong basahon nga mao na siya ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. This parable of the 10 virgins is spoken to Seventh-day Adventists, surely, for in the time of waiting. So, mga Seventh-day Adventists. Many of our dear people, while they are formally members of the church and hold to the doctrines of the Seventh-day Adventists, pero na ay giiskutan ris ubos, some may be counted among the foolish virgins. So, some na among sa foolish virgin. So, apply yun na Seventh-day Adventist. Okay. Ato na siyang biyaan. So, mauni siya, usa pa na pruweba na apply na sa atong iglesia, Seventh-day Adventist. No? So, ang 10 virgins apply ra gyud na sa simbahan sa Ginoo. Dili na apply sa lahi-lahing reliyon, kundi sa kinatibuk-an sa kalibutan. Ang Seventh-day Adventist nagrepresent sa wise virgin at sa foolish virgin. Mao na siya nagtuo sa misayis tulo ka manulunda. Kay di na nako nabasahon. Okay. Gisgutan diri virgin. Ang foolish, ang buang-buang virgin. Ang wise, virgin gihapon. So may but pasabot sa virgin. Ang virgin gisgutan sa Christ Object Lesson 406 paragraph 3. The two classes of watchers represent the two classes who profess to be waiting for their Lord. They are called virgins because they profess a pure faith. So, gitawag siya na virgins tungod kay nag-angkon siya sa puro nga pagtuo. So, wala may laing relihiyon o simbahan ang nag-profess anio ng pure faith. Seventh-day Adventist ra gyud. So 70 Adventist sa sulod sa simbahan na ay duha diha.
kanang musunod o dili musunod, mo kuha og extra oil ang uban, di na kinahanglan ang extra oil. So mo na makasusubo diha. Karon, naay gisgutan dili lamparahan. Unsa maning lamparahan? Pero ang kanang lamparahan importante kayo na. Kay ngano, kung walay lampara wala may kahayag. Unsa may pasabot sa kahayag? Ang lampara na ay kahayag. Unsa giingon ni ingon ni Haring David, na ang imong pulong mao ang maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga lagianan. So kanang siga diha sa lampara, mao na siya ang pulong sa Ginoo. Ako po nang nabasahan diri sa Dakong Away sa page 200 paragraph 3, ang duha ka mga saksi gi-quote to atong gibasa, gi-quote na siya, mabasahan na siya na ingon diri ang duha ka mga saksi nga nagrepresentar sa kasulatan, sa daan o sa bag-ong tugod. So ang pulong dai sa Ginoo nga nagsiga didto dili ang lampara, ang pulong didto mao ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, ang kahayag na simbolikal. Nabasa na siya sa Great Controversy Standard page 267 paragraph 1, no? Okay, ang Biblia muna siya ang siga didto sa lampara. So, kining nadugay. Kiingon dire nadugay ang pamanhunon. Unsa man na siyang pagkadugay? Nadugay ang pamanhunon tapos natulog ang napulo ka mga dalagang birhen, mao na siya ang event nadtong 1844 na wala mibalik ang Ginoo sa panahon nila William Miller. The proclamation, behold, the bridegroom cometh in the summer of 1844, led thousands to expect the immediate advent of the Lord. At the appointed time, the bridegroom came not to the earth. Mao ni siya ang pagka-great disappoint ng Millerites movement. Muna siya sa biographical sketches po, mabasa nimo dito nga at the place the Adventists gathered on October 22, 1844 to await the coming of the King, but Christ did not come as they expected. So mao ito ang nalangan ang pamanhunon, nadugay ang pamanhunon, mao to siya nga event. Og nasabtan po nila Miller sa pinaagi kang Hiram Edson nga nakita niya sa iyang vision, maka-vision siya sa a prophet among you, kita niya na nisulod niya ay ang Ginoo sa heavenly sanctuary sa most holy place niya atong 1844 October 2022. Pero nakita niya October 23 na niya nakitaan sa farm. Okay? Mao to ang pagsulod sa Ginoo sa pagsarado niya sa pultahan sa holy place o pag-abli niya sa pultahan sa most holy place. Mabasa na siya sa Early Writings 42 paragraph 1. Mao na siya nga event. Okay? So, naay mabasa po diri na mauna na described by Christ in the parable of the 10 virgins of Matthew 25. Okay? So, dirita sa kanang 6 na ay singgit. Unsay pasabot cry. Ang cry nagakahulugan na siya message. Dito ramang ang ilang suga gikan sa ilang paglakaw hantod didto ra kutob. So mikray na ay tawag, nagula mo, sugatan ninyo ang pamanhunon. Ang kadtong cry mao to siya, ang kahulugan nato ay mensahe. Mensahe to, ang cry. Mao na siya. Nakamata sila tungod sa tingog, tungod sa mensahe. Kabati sila, the wise arose from sleep. So, ang wise nakabarog sila. Dingon nila, all who wait for the heavenly bridegroom are represented in the parable as slumbering because their Lord delayed his coming. But the wise rose themselves at the message of his approach and
responded to the message. So, ang cry dito, katulog sila sa sala, katulog sila sa kanang paghulat, nakamata sila kay naa may singgit. So, kadto nga cry nagrepresent sa mensahe. So, mensahe to. Kamata ang mensahe gyud makapamata sa ato. So, unsa may pasabot sa kanang lampara? Kay ang suga sa lampara mo, ang pulong sino? Ang Biblia. Unsa man ning lampara? Kay diha man ibutang sa lampara, ang oil. Unsa may pasabot sa lampara? Ang lampara, sumala sa Book 1 sa Sermons and Talk, 180, paragraph 4. But we are represented as the 10 virgins, 5 of whom were wise and 5 foolish. They profess to be Christians. They profess to be religionists. But half of them have no oil of grace in their lamps, their hearts. So, unsa ang lamps? Ang heart. Ang lamps na ay oil dito, di mo siga ang kanang pabilo dito kung walay oil. So, ang lamps di ay muna ang kasing-kasing. Muna ang kasing-kasing sa tao. Ang lamps. Ang oil, ang niya na. Ang unang application sa oil, mo gina siya ang pulong sa Ginoo. Tapos, ang nagtudlo, na-guide nimo sa pulong mo tong Holy Spirit. So, dili man ka mag-guide sa kamatuoran kung walay Holy Spirit. Kay mo muhatag understanding. So, ang lamp itself, heart. Ang lamp, heart siya. So, ang lamp, heart. Heart siya. Tapos, ang siga, Word of God. Tapos, ang lana, Holy Spirit na siya, na Word. Mix na siya. Kay ang resulta magod, ingon siya, to guide you into all truth, ang Holy Spirit mo guide man. So, truth gihapon siya. Okay? So, kaya na siya. So, derita. So, ako'y pabasa kay Sister Leah. Sister Leah. Ibasa ko siya. The wise virgins are those of faith and love and patience, whose experience day by day is nourished by the Holy Spirit. Okay. They do not conform to the world in careless inattention. They do not put off their daily preparation, but follow Jesus wherever he makes the way. God is not pleased to him. A flickering faith. It is compared to a lamp that is going up. Flickering, di mo sugot ang Ginoo na kanang flickering ang atong paung-paung, ang atong kwan. Sige. Sige pa. He is pleased with those whose experience is like that of a lamp that is burning brightly. His followers are to shine as lights in the world. Christ's servants are to keep their lamps shine and burning, that they may add their light to the light of others who are following Christ. Those who are not daily Cyrus. desirous of gaining a daily experience in the things of God will not meet his approval, but will be found with those whose lamps are going out, and will not be prepared to go into the marriage supper of the Lamb. Okay, diha lang unay. So, kining wise virgins di ay naa sila'y pagtuo, gugma, pagpailob. Adlaw-adlaw sila, naka-experience sila sa mga butang sa Ginoo, pinaagi sa balaang espiritu, o sila kanunay gyud na sila mag-andam, no? Kanunay gyud na ang ilang lam, ang suga dili mag-alop-alop, kay dili di malipay ang Ginoo sa pagtuo nga mag-alop-alop. Tapos mao na siya kanunay siga. His followers are to shine as light in the world. So mao na siya. Christ's servant is to keep their lamps trimmed and burning. Ano siya? Okay? Naagud sila desirous gud sila. No? So, padayon. Sister Leah. We cannot be ready to meet the Lord by walking up at the last minute. For the cry is heard, all the bridegroom cometh, the gathering up our lamps, from which the oil has burned
away, Mm. thinking then to love them replenished. Our only hope is daily to To love love. God, to love the truth, not for the sake of its clear arguments, but for the truth's sake alone. Okay, so dili di ay ang Ginoo musugot na kanang mga last minute na mao pa ta mangandam, di ba? O kung mabatian nimo ang tingog tapos wala ka pa kaandam, aw mabiyaan yun, no? Kanang dili na ka mag duha-duha, sunod na ka. Ingon dere, we must bring the truth into our hearts and minds sa kasing-kasing o sa hunahuna, and every day believe believing shining lights, learning daily more and more of Jesus. Our conversation must be in heaven. Hence, we look our Lord Jesus Christ. We should talk much of His coming. Then we shall be constantly receiving the grace which cometh from above, from the source of all spiritual power. Okay? Diri na punta sa foolish. Usa may kinaiya sa foolish. Ang kinaiya sa foolish mo ni, ako'y pabasa kang Sister Leah. The class represented in the foolish wicked are not Hypocrites. So dili siya hipokrito. Murag ay kuan pud sila kanang seryoso pud. Okay. very current for the truth. They have advocated the truth. Mm. They are attracted to those who believe the truth. Mm. But they have not yielded themselves to the Holy Spirit's word. Mm. They have not fallen upon the rock. And Christ Jesus Mm. have permitted their old nature to be broken up. These class are represented also by the stony ground. Oh. So kini di ay ang foolish dili sila hypocrite pero wala sila ma-yield ang ilang kaugalingon sa buluhaton sa Holy Spirit. Tapos wala sila madugmok kang Kristo o wala nila gitugot na ang ilang old nature madugmok ba. Pulpog unang gingos Ginoo na walay bato nga gipatong sa bato dili mabuak sa Ginoo. So, padayon, sige pa. They receive the word with word, but they fail of assimilating its principles. Mm. The word is not about the Spirit works upon man's part according to his desire and consent with planting in him a new nature, but the class represented in the foolish virtues of being content with the Spiritual work. They do not know God. Na makasusubok kayo, no? Wala ma-assimilate ang prinsipyo. So, maring hibalog yun sila sa prinsipyo, pero wala gyud na naging himong actual. The class represented by the foolish virgins had been contento with the superficial work. They have not studied his character. They have not held communion with him. Therefore, they do not know how to trust, how to look and live. Their service to God degenerates into a form. Samo na siya. The solemn faith of 5 foolish virgins represented in the parable of the 10 virgins is recorded to warn those who, while professing the faith of Jesus, have become cold and backslidden. So, nagprofess gihapon, nag-angkon gihapon sa pagtuo sa Ginoo, mao lang become cold and backslidden. So, muna ang makasusubo niya. The 5 foolish virgins represented the careless, indolent, self-satisfied professors of faith. They have a calm expectation of entering heaven sometime, yet they have not purified their souls by obeying the truth. They understand the theory of truth, but have no vital connection with God. They trust to feeling and neglect to search the scriptures. Anong neglect to research? Anong neglect nag-search na bago pa nahimong 70 Adventist mo agi sa 28 fundamental belief? Akong giunahon na tingali og maminaw ra ni sila. No? Tingali maminaw lang sila. Tapos, parang maminaw na sila, muna to. Kusga na pod.
kana charge na pod kakuan luya na pod pagka gikan Domingo, Lunes hanggang Biyernes luya ato na pod sa kuan dili man ang kuan ang atong pagtuo may makapakusog sa ato ba kini buhaton gyud din ako kabubuton sa Ginoo dili makapa-charge nimo ang wali ang makapa-charge nimo kung unsa imong nabatian na kamatuoran unsa na siya unsa kinahanglan mo nay buhaton nimo mo nay makapakusog sa imong pagtuo kay imo gyud siyang gikinabuhi dili na mo amot simba ko karon kay kanang lobat ko adto ko simbahan kay dili oy dili ana siya so mo kuan gihapon mo tuon gihapon ta sa Biblia kung unsa na dili lang kadtong sige og sulti didto mo basa pod but the foolish virgins have no oil in their vessels so naay vessels no oil naa sila oil sa lamp kay di man gud sila tagaan sa Ginoo og extra oil kundi kinahanglan extra oil. Unya tagaan ka baka sa Ginoo og lamps og extra vessel kung igo na to. Dili. Ang diesel ko ng heart. Dili ang lamps. Ang lamps. So ang lamps na ay oil, na ay truth. Tapos ang vessel na apoy truth, na apoy oil. So mahurot to mag extra na ka. O magkuan ka na. Ha? Oo, mo na to. Vessel. Mo na to. And when the solemn cry was sounded, they were found unprepared and could not go forth to meet the bridegroom. Many profess to be wise, but have they the Holy Spirit? As a people, we profess to know the truth, but of what avail will this be if we do not carry out its principles in our life? Question. How many say, gaon sa kadaghan ang mag-ingon? Oh, yes, the coming of Christ is at hand. O, maingon siya, kuan ko, wise virgin ko, kay balo ko, ana. Pero, bisan kay balo ka pa, kung walay kay strive na ang prinsipyo sa Ginoo, kay pulong man ni sa Ginoo, dili man ni pulong sa tao, kay ingon siya sa Marcos 13:31, ang langit ug ang yuta mahanaw ug ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. But pasabot dili mapakyas. Pulong mas Ginoo, mo man tong pulong sa Dios, di man na pulong sa tao. Kaya ang pulong sa tao pakyas parmintina. Mo na siya. So, mao ni siya. So, ang foolish virgin nagrepresent na siya kung kita mag-lukewarm. Kung kita mag-lukewarm, sigurado, kung di ta mo sunod sa kung saan nakasulat sa Bible Inspired Prophecy, parihara na siya og author. Di ka makaingon na ang Biblia maurag yun ni sundon. Tapos ang Inspired Prophecy murag tambag ra na, pwedeng tumanon, pwedeng dili oy. Kay Holy Ghost good ang kuan ana. Do the professed followers of Christ are in a deplorable condition. They are not yet in so desperate a strait as where the foolish virgins whose lamps were going out. There was no time in which to replenish their vessels with oil. Wala naman to'y time call, kawa mag-oil. When the bridegroom came, those that were ready went in with him to the wedding. But when the foolish virgins came, the door was shut, and they were too late to obtain an entrance. But the counsel of the true witness, o dili lagi kuan counsel ra. Nila pa pwedeng tumanon, pwedeng dili. Does not represent those who are lukewarm as in a hopeless case. Hopeless yun. Delikado ba yan na mo ingon tambag ra man na, pwedeng tumanon, pwedeng dili. Dili man na, lahi man ang tambag sa tao, pero lahi man pud na si Ginoo. Pero mas guwan gani ang Ginoo kay usay ang tambag murag sugo naman sa tao, pero ang Ginoo tambag ra gyud noon. Pero ayaw pan kay tambag na sa Ginoo, kay balo siya sa unahan. Na may freedom ang tambag. Kung paano na, kasi mo wala ito ba sa council, tambag man. Tambag ra. Dili na siya kay pulong man na siya sa Ginoo, di ba? So ang foolish virgin di ay para sa ato negative, pero sa Dios positive na. Dili na negative. Gisulti na niya para maningkamot ka na dili ka mahimong anak mo na siya. So mani siya ang foolish virgin. So dirita. So ang lana
dito sa sulod sa lamb. In the scripture, oil is used as a symbol of the Holy Spirit. Signs of the Time, August 6, 1894, paragraph 6. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Christ Object Lesson 406, paragraph 3. Ang oil, nga nung dili man makahatag ang wise virgin sa foolish virgin, that oil is the righteousness of Christ. It represents character, and the character is not transferable. Di sila makatransfer. Kaya ang ilang kinaiya, kung kinaiya, di ko ka-transfer nimo kay daghan gyapon ni apan. Di maka-influence lang ta. Pero dili siya maka-transfer. Kaya ang Ginoo ra na righteousness lang ang maka-transfer ana. So ang oil nagrepresent gyapon siya sa the oil of truth, ang kamatuoran in the heart of him who is teaching the word. Then the application of the truth will be a solemn, serious matter. So, unsao man nimong pulong kamatuoran kung di nimo na kinabuhian, di gyapon na mahimong suga. Kay ang good works mahimo man na siyang suga. So, mao na siya nga when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. So, ang pulong nga imong nakaptunan, imong gi-exercise, nakatunan nimo ang kinaiya ni Kristo, usa ka na nga makasulod sa kumbiras kasal. Pero dili lang na mukuha ka pagyod o gitawag nga extra oil. So diri na ta sa extra oil. Diri ta. So mao man gud ni siyang kanang usahay controversy ta diri. Ano? Naay lamb tapos naay oil. Naa siya'y dala. Mingon na wala man ang extra oil, bird. Nagdugang man ka sa pulong sa Ginoo. Daghan man goy sa Biblia, halimbawa, mingon na wa gyud ang extra word na extra oil. Sa Biblia, naman gituuhan nato na wala po sa Biblia. Para ang word Bible, wala mo sa Biblia na. Ang word na millennium, wa man na sa Biblia. Ang word na Trinity, wala sa Biblia, pero mituog gihapon ta. Dahil naidaghan sa Biblia, pero atong gituuhan, pero wala sa Biblia. Kini, extra oil, wala man na sa Biblia. Na word for word, extra. Pero atong makita, na kadtong oil dito sa lamps, naapa siya ay vessel. So, oil sa lamps, simple, di mo na mo sigaw ay oil, naapa siya ay extra oil. Hingon dali, apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga gisudlan og lana uban ang ilang mga lamparahan. So naagyoy vessel sa English, vessels na siya. So silang napulo na ay mga vessel. Pero ang lima ra gyud ang nagbutang og extra oil. Extra oil, parang oil tas kini extra. Ano meaning sa vessel ba? Sa vessel, ang lamb's heart man to. Heart. So dito ra gihapon ibutang ang sulod sa vessel na extra oil, ibutang ra gihapon dito sa vessel kay heart man to. Ang lamb's lang. Ang sulod manggod sa vessel extra oil. Wala siya. So mo na siya na ay lamb's na ay vessel o prasko. Og ingon diri ang napulo na agyud sila vessel. Silang tanan, pero wala lang yung magbutang og extra. Mo ni siya ang titawag nga prasko. Ana siya. Ang ubang kahulugan ana, dirita sa Christ Object Lesson. In many parts of the East, wedding festivities are held in the evening. So sa gabi gyud ay nila mga wedding, no? Sa gabi nila ginabuhat. So muna siyang prasko ha. So ingon dere na the bridegroom goes forth to meet his bride and bring her to his home by torchlight. The bridal party proceed from her father's house to his own, where a feast is provided for the invited guests, and the scenes upon which Christ looks a company are awaiting the appearance of the bridal party, intending to join the procession.
Okay? So, ingon dari. Lingering near the bride's house are 10 young women, robed in white. Each carries a light lamp and a small flagon for oil. Parehara na siya, anak, flagon, gihapon na siya. Frasco, flagon. Marag gihapon na, vessel na gihapon. Lahi lang apod na terminology. All are anxiously watching for the appearance of the bridegroom. But there is a delay. So, mao na siya nga ang kadtong mga napulo nga mga dalagang ulay nangatulog man, so naay singgit, so silang tanan dali-dali nangandam silang ugalingon, o ang uban nga wala maandam, wala sila kalabutang og oil, lahi na pud ni siya, mo ni siyang prasko sa atong pinulungan. Wala sila kabutang o oil diha sa prasko. But the 5 have neglected to fill their flask with oil. So, wala sila. So, ang gihimo, ang 5 wise, adi nagbutang kay gihisgutan diri freshly tempt the lamps. So, ilang gibutang. Kay ngon diri, they are not anticipate so long a delay, and they have not prepared for the emergency. O, pag di ka nakangandam, kung naikuan, adi ka andam. Ingon siya, give us of your oil, for our lamps is going out. But the awaiting 5 with their freshly trimmed lamps have emptied their flagons. Katong ilang wala manggoy sulod ang ilang mga flagons. Mao na siya. They have no oil to spare. And they answered, not so, lest there be not enough for us and for you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. So, wala gyud sila kapalit ana. Okay, unsa may pangalan nato? Another oil, pwede gihapon. Additional oil, pwede. Reserve oil or extra oil. Pareha ra man na siya. Bisan wala na nga mga pulong, kita mo himo kay makasabot ng ta na extra oil gina siya. Karon, ang 5 virgin, asa man sila mikuhag oil? Ang pangutana, asa man sila mikuhag oil? Asa man sila yung palit og oil? Dito sila hingkuha sa Karayapor. Sa Karayapor sila hingkuha. Oil purifies the soul. We all need to study as never before the parable of the 10 virgins. 5 of them were wise and 5 were foolish. The wise took oil in their vessels with their lamps. This is the holy oil represented in Zechariah 4:11 to 14 quoted. Asa gikan ng oil? Dito sa Karayapor. So, mo na siya. So, insay gigingon, read and study the 4th chapter of Zechariah. The 2 olive trees empty the golden oil out of themselves to the 2 pipes. Kadto dito 2 pipes. Ang 2 pipes magkuhag oil gikan sa 2 olive trees, iyang dadon sa golden bowl, o ang golden bowl tuwa dito ang oil, musuyop ang 7 ka tubong gagmay padong sa lamps, o aron nga ang sanctuary or church mo muhayag, musiga. So muna akong giingon sa inyo na didto ang 5 virgins diha mikuha og oil sa kanang sa Zechariah 4. Og muna akong gi-present sa inyo na walay lain nga nagtudlo ana nga oil, akana nga presentation. David jan ra gyud. Nana siya. Og nini nagbasa o nagtuon ana, mao na siya. O kini golden bowl, kining golden pipes, mo na siya represent prophet. Sister White ningkuha sa Old Testament, ningkuha sa New Testament. Tapos si Brother Hotep ningkuha sa Old Testament, ningkuha sa New Testament. So mao na siya. Atong basahon. Kini manggong extra oil, mao na siya diha gikuha. O ang extra oil, mao na siya ang mensahe sa ikaupat nga anghel. Kay majority sa 70 Adventist karon nahibalo tulo ra gyud ka anghel. Sa may nagtudlo na upat ka anghel sa kadaghanan. Una kung sa pamisa ba sa
So ang extra oil makuha nimo sa golden bowl sa Zechariah 4. Basaha og tun-e, mauna siya. So importante na kay diha man gikuha sa 5 wise virgin ang oil karon mauna siya ang ikaupat ka anghel. Upat ang third angel na ay mo tabang sa third angel. Ingon dere. I saw angels hurrying to and fro in heaven, ascending to the earth and again descending to the earth and again ascending to heaven, preparing for the event of some important event. Then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice, na siya voice, with the third angel and give power and force to his message. So muna siyang extra oil, ang extra message gikan sa ikaupat ka manlunda. Mo unite siya to give him power and force, mao na siya atong padayon. The great power and glory were imparted to the angel, and as he descended, the earth was lightened with his glory. Ang glory sa ikaupat nga anghel makita gyud. The work of this angel comes in a right time to join the last great work to the third angels as it swells to a loud cry. So, ang fourth angel, ang trabaho sa fourth angel comes in a right time to join the last work of the third angel. Mauna siya. Karon, kay matag angel, wala pa man ang loud cry, pero mo join siya kay wala pang fulfillment na maka kuan siya kay kini manggong fourth angel dili man gud ni siya gidawat. Kadtong gi-present ni Bardebe na beginning sa fourth angel gisalikway man to. Kay ang ilang kuan ato wala na ilaing mensahe. Morning third angel wala na ilain. Mao gani si Jones in Wagoner talagang gi-debate ni Butler. Naana ang mensahe. Ipauna man niya ang mensahe. Ang ato pagtuo sa mensahe. Kay para dili man ka-join kung dito na kamo join wala nimo gidawat ang extra oil. Oil truth man gihapon na siya. Tanaw na to ha. Ingon dere. Angels were sent to aid the mighty angel, tong fourth angel from heaven, and I heard voices which seems to sound everywhere. Sa kahit bisasa, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sin have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. This message seems to be an addition to the third angel. Mao gani extra oil kay addition man na siya nga message, kay ang kining lamb, ang sulod na mensahe sa lamb, mao na siya ang investigative judgment for the dead. Kay gisugdan 1844 ang pag-imbestiga sa tanang mga nangamatay gikan pa kang Adan. Mao na siya og ang tanan nga nagmatinumanon ilalom sa tulo ka minsay sa tulo ka maanghel banhawon sila. Mao na siya ang message, investigative message for the dead. Kay ang 1844 sulod siya sa most holy place, iyang gisugdan ang pagbuklat sa mga pangalan dito sa libro gikan pa kang Adan. So ang sulod sa ilang lam mao na siya ang mensahe sa investigative judgment for the dead. Kay nag-imbestiga man siya sa mga patay gikan pa sa kang Adan. So tanang patay ba tanan. Appeal. Siyempre, pag wicked, patay naman to. So, kung mas bugat ang iyang sala, paon dito sa Book of Life, nagsugod 1844. So, ang sulod sa tanan na. So, susaw niya po to? Gikan dito sa kuan. Gikan sa, nagsugod dito sa 1844. Dito siya, appointed time man to. Ito nangamatay. So, kalaadan. So, dito nagsugod, hantod sa kuan. Wicked.
Hantod nang tanang nangamatay sa kuan susyon to tanan. O ato sa Matthew 20 gani. Matthew 20 o na siya. So investigative judgment for the dead to siya. Pero kini ang extra oil mo ni siya ang investigative judgment for the living ni siya ka additional message na siya sa third. Mo na siya extra oil. Mo na siya. So ingon diri Testimonies for the Church, Volume 6, 406, Paragraph 5. We are to throw aside our narrow, selfish plans, remembering that we have a work of the largest magnitude and highest importance. In doing this work, we are sounding the first, second, and the third angel's messages, and are thus being prepared for the coming of that other angel from heaven, who is to lighten the earth with His glory. Samo na siya. Ang other angel, ang other oil o extra oil, mo na siya ang mensahe sa other angel nga gidala. Na this message seems to be an addition to the third angel. Mabasa yun na siya. Diba, Okay. mabasa man siya. Pero ano, isalit ko, wala pa na ginawa. Okay. Wa man gud masabti ang wa gud nila fully nasabti ba. Kay ni Sister White, kung masabtan pa yun ang kinatibukan sa third angel, madawat yun ang fourth angel. Okay, nasuot mo na niya. Hindi mo lagi. Okay, ayaw na siya. Ano ba rin na ito? Tanaw ha, pakitaan ta kag usa ka passage. Mo ni ang mensahe sa third angel. Pero masambot nga, ang fourth angel mo yung join. Oh. Sige, ang third angel Oh, mo yung join. Fourth angel ang fourth angel. enjoy ang fourth angel. Dili ang third angel. Okay ha. Tara ha. Nganong dili mangyud na masunod. Tanawa ha. Nganong wala man dawata. Tana para ni maghatag ta og halimbawa kining pag-vegetarian. Debatihon pa man ni. Tanawa ha. Those who teach the principles of health reform should be intelligent in regard to disease and its causes, understanding that every action of human agents should be in perfect harmony with the laws of life. The light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Kuhan kita eh, nakakaya. Sige. Daghan mo yung mga lahi ang kalawasan. Lahi ang kalawasan. Kung iklaro nga, the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Oh, diha pa lang. Third angel man eh. Di man ni ang mensahe sa fourth angel. Ang giingon sa tagagawas, yung lang akong kao ka karni, dili ka maluwas. Nasalay punto, kanya magbasa mo na eh. Oh, naalagi. Pero di man gud madawat kung imo isod, ikaw maluwas ka vegetarian. Tinuod pero sakit. Pero ayaw hinaa. Ang akong drive, lahi, wala ko nagkuhan na, pero wala yung akong drive sa kuhan. Nga, pananglitan karon wala kay kanang temperance o sa pagkaon. Kanang, bakay control. Kaon ka bisan unsa. Yabot ang panahon nga nagkasakit ka, sinamagapan sa doktor, sa medisina. Kunya, hangtod namatay ka, it's responsible sa inyong tumatay. Di, ang ikaw ra gyud individual. So, mawawag ako na to, sakit na to ka. Sakit ra to. Dili maluwas. Di maluwas. Murag kadto nang nagsulti ang nagdalas kaluwasan. Pero tingnan na ingon diri keep the work of health reform to the front. Bunas likod. Asa man ang front? Ay na gyud nasa tubangan. No. Is the message I am instructed to bear. Oh, ano siya? Mensahe ba to? Mensahe ba ni sa fourth angel? No, third angel ni. Oh. Ayun siya. Show so plainly its value that a widespread need for it will be felt. Oh, let those who teach the third angel's message stand true their colors. Minsan mo nas tulok ang mulunda, pero pangutanon nimo kung isang vegetarian, pero tanaw bugat kayo na. Abstinence from all hurtful food and drink is not is the proof of true religion. Oh. He who truly converted with abandon is injurious. Injurious. Padaot. Dili mo na pagkuan. Dili lang na sa pagkaon ra. Kanang di na lagi ko atuglain ako ni open sa inyo. Atong ganon ta ako brother. Atong gabi ito nag-blessing sa buwan kanang dili sa yate sa usa sa nagsimbahan dito sa yate. Karon usa sa tawag ako dito kanang may pastor.
Tapos, kanang dunay preparation, dunay vegetable pulos, dunay kay pagkaluto, dunay balbakua, dunay tatalya, baka dunay bakay hapon. Pero ako ko nagkaon sa kuan. Ayun ako ko nagkaon sa intro. Nakamati ko lang ko ino kinigin mo kasi wala ko gyud siya nagkuan sa wala ko. Dili man pod ang vegetarian kung imo pod silang pugson, dahil na pod na siya misahe. Pero parehas ano, ba ikaw o ako, diya sa sakod, di ba? Speaker man ko nila dito. Kibalo na magud sila pag mga diha mo luto gyud na sila og kuan. Basta imo gisulti na vegetarian na ra ba ko karon. Sa ba ko. O si magluto sila dito. Di ba? Was siguro ko nakabasa. Kaya may writing sila no at kalimutan ko ningon siya nga if the offer. So kung mo yung kagyud nang no. Say no. Kuya imo. Di ka mo. Imo explain. So imo gila yung balibaran. So, tingnan dire. The Lord desires, asa mo siya? His church, to be a perfect body. Not all arms. Not all body without arms, but body and arms together. And every member working as a part of one great whole. As the right arm is connected with the body. So, the health reform and the medical missionary work is connected with the third angel's message. Masa may lalisod na doon na? Wala, oy. Wala tayo lalisod. Ito ka ba ng si Ellen White, propeta sa 20? Oo, ito, pero sulat, wala. Tambag, pwede tumahan, pwede dili. Lalisod na na. Kung bahay ba? Kung pinidyo ko, karabang, muna ka mag-vegetarian. Sila na mga ito na ready atong pero sa akong bahin ako nag-iba nagbuna ko hindi ko sugod di man pud ka may mong vegetarian ko din mo sugdan usay akong padayon ako dito mo sugod sugod gyud ka kami kita natong pagdugay na di ba plano kita plano jud ko pero ato po ba kung namo ko panahon nga ana ba kasi padalis hospital na kayo matinta mo ta matinda. Ako din nag-iigan ba? Ako din putang sunod. Hindi ko ba sa surat nga, ato na mahimo if we make it a rule. Himo ni mong rule ba? Pero sa baboy gani, kung kumukaon kag baboy sa una, lamig og kay baboy, pero nahimo naman nimong prinsipyo, di rule naman na nimo, di nakamakuan. Imo gyud ang paningkamutan. Kabahay ba sa kanang reformation? Kana sa nga ko kana barong nakita na to na mensahe. Wa ko kabasa ato. Unya nagdala ko sa gasturan asa sugod. May tungod sa kanang may sa paan ba? Pingis ato pero naakusahan mo kung option. Ana gyud may tapusan mo. Mo ray misay sa gawas. Pero ang tinuod nay minsay sa sulod. Dili pwede na naay minsay sa gawas wala minsay sa sulod. Imposible na. Kay magsugod gyud ang minsay sa sulod. Pero kung sige ang drive po nga kanang dili. Makalitan. Halimbawa kini. Back to the original diet. Unsa may original diet? Ang Leviticus 11, Deuteronomy 14 or ang Genesis 1:29? Ang pagdiha pa lang ta sa back to the original diet, di yung kakaingon na original diet ang Leviticus 11. Gitugot siya. Oo, nata diha gitugot. Sa flood mango, di ba, wala pa siya ikuan. Ang termino ni Kapit ni Dr. Grace Avila kay gusto ko na yung mag-volunteer sa kanang yan. Ang iyan ko dito, U-turn to Eden. U-turn. Back to the original diet. Again and again, I have mentioned that God is trying to lead us back step by step to His original design. And ayun that man should subsist upon the natural products of the earth. Ako na siya. Ako nakita predator kuan man gud namo ko iba niya kag vegetarian niya. Mura kita tarong na kuri kay mura pasahis lang mo limpyo kay sila. Murag self-righteous. Self-righteous. Mura man gihapon. Masuko ka ra gihapon, masakit ra gihapon. Mas uwaw hinuon ka na masakit ka. Anang sakit mo ka ba? Vegetarian man ka. Kaya simbahan ba?
Si Ron bitaw, si straight ra ba to musulti? Na di gyud ka, pag di ka kuan ba, di gyud ka mo luwas. Di nga lagi ko niya na vegetarian day ka, Brad. Ding ko na dako malay kag tiyan. Ding na ang kunya dito ko la bila kay palit man mi ana palit mi slow juicer. Wala man to siya kulang man to seminar. Kulang kay di man nga na pulong sa Ginoo. Samo na siya, ingon siya, pag mag-vegetarian ka ba, dili nimo makuha ang tanan nga mga kinahanglan sa lawas. Kisa man ato sundon, ang Ginoo may nag-design, tanawa, vegetables, fruits, and grains should compose our diet. We are to return to God's original purpose in the creation of man. Kung dili na hinong kumpleto imong gikaon na, basta, vegetables, fruits, and grains, imong kaunon. Ayaw lang ng puro tangkong, puro kamote. Ay saging, prutas, kay prutas, enzyme. Mupalit mig prutas, kay bara-bara tura, kanang apiki kayong budget. Usa ka apple, tag-usa ka apple. Tag-usa ka orange, palit man mi. Basta na like kay kuan. Na kay kuan, usahay kung na kay magian na buko, nuts man na. Sabra ka na bang an ba? Coconut o nut man na. Parang ako, lamig na siya ikuan na to ba? I-disiplina sa pagalingan pero kana fruits mahal mo good. Mahal. Mahal, di ba? Ako ba dili ka? Bro, brother, ay mga way bayan. Nama po ikuan nga para sa nang nihil akong dili. Prutas, dili na mga talon. Diba naman? Halimbawa, wag yung kayo makaon. Pwede man. Pwede magkamukaon kay wingon na may uban na vegetarian tong mga isdar na kuan. Kaon ay di nakamaluwas na Brad kay vegetarian na kars kaon kag balik. Dili oy. Siya may nag-ingon nimo na halimbawa wa na gyud kay makaon ba? Ay sa mamatay ka. Pero okay man siguro mamatay na faithful pero kung namatay ka spas mo na may pwede kaunon pero ang dahilan man gud ani ngayon ka mo kag baboy dito sa baboy wa na mo gilaing sudan sayop pa na siya. Pero katalang gitugot kung masuot ka sa ginawa para nako masuot pa lang sa imong ginawa. Insuway man ko itong pandemic kaon ko manok Brad, humot man, tapos gutom na kayo ko ba? Di man kakalakaw. Suguon ako ang mga pulis, katong mga sundalo dito na master nila, suguon ako, taga nagkwarta. So, magkidugay na magkaon. Magkaon ko, wala ay. Kaon ko manok, kaon ko. Kamura kaya-kaya pa man. Akong gikuanan yun akong kuan. Pagkaunya-unya, mulain akong labad akong ulo. Suka yun ako, imbis na kanang okay ra na magpasting ko, ay nagluya Ginoo ko kay pugos man ako galingon kay di ako man limbungan ako galingon na di ko masuka kaya pa kay gutom andi nakaon gyud ako pero kini last na nato basahon ni preparing for translation among those who are waiting for the coming of the Lord common man meat eating will eventually be done away flesh will cease to form a part of their diet. Hunungon yun. Ingon na we should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it. We cannot think that in the practice of flesh eating we are in harmony with the light which God has been pleased to give us. Yeah. I cannot think that in the practice of flesh eating we are in diha. Sila ka, Tanawa kanila sa Babylon, sila Daniel dito. So 10 times ang ilang kaalam. 10 times ang ilang kaalam. Kaya bang islutan din niya po ano ba kuhaon mo din excuse kini kwante na meat eating will eventually kanang word ni eventually ba mo na ikuano sa kalaghanan na way na eventually kanang word ni eventually abrupt yes di man yung abrupt kanang
hinay-hinay. Oh. Pero kalabuton yun. Depende man na sa imo. O halimbawa, dili man gud pare ako ha. Ang kadtong akong makauban sa balay, ingon man to ako amigo na. Kung ganahan ka pa mo kaon lang. Kunya ang gana kay sige mo wala ang gana. So, sa ako pod, ko na wala gyud mahimong vegetarian kung di ko magsugod. Nagsugod ko ako pong gikuan ko hanggang saan ko makasurvive ba. Pero ako na di ko ka-survive kundi ko mangandam, di ko magkamao magluto. So, lakaw ko lagyo, magluto gyud ko mo travel ko na ko yung mga baon. Kay mo palit ko didto na ko'y baon na makasurvive yung ko hantod sa kuan ako, makauli ko. Paano nila ako na kuan ba na siguro lahi-lahi ang pagkaon pagtubo. Inong kalabuton mo gina siya kay among gusto raw ngipin man. Kita man na. Kaya nag-uwat man ta. Pagtubo na uban nga dali ra to makaagap. Dali ra. Uban nga hinay-hinay di lang po siguro nga ma-judge na to uban nga. Hindi ko tama tahukom nga. Pero ka naman, kinuha ko yung nasuot, pero okay na sa plano. Wala, No? Okay na plano ba? Sige, plano pa sila, posible nga, nagsuot na pala sila. Kay kung magplano ka, imo magkontrang imong kagalingon, kanang mag-bench magkuan ka. Pero, kuwan ra man na, kanang kampot sa ako, no? Kay, halos mag 20 years naman ko vegetarian. Pero, ang adjustment ba? Ta-adjust ba? Mindset ra gyud na siya. Mindset tino din na laylay matagpan kay pag sa baboy nakabiya ko rin pag angian ko sa kasipak nitong sa vegetarianism although ang information nilang gihatag na ko kulang. Nagdaot ko ato pero di kinabuhi. Kuan man to. Magdaot gyud ka kay kuan man kanang nag-adjust imong lawas. Kulangan gyud ko kay naman wa man ko pasabot nga ring bukolon baray kay sa festival basta kay utanon. Nga ako nga daw kay ra man kamunggay. Pastilan dako ako lang. Ay mo ko nagprutas. Maldores ko. Pero giseryoso din ako awa ko ng taong karne. Ang isda may ako. Pagbalik ko anig siguro nakabalik ko isda. So nagigingon, flesh food is not the right food for God's people. Pero ba sa akong experience ako isda ako parang mga karne ba? Pero itlog. Okay pa. Itlog. Pero bang wala ba yung ba? Sa akong malang siya ako karne, isda nga may Kaya tinoon ba yun na? Yan nakabantay ko nga wala ko lang isda buwan. Ako na magbantay yung lalay ako higit. Wala na. Dako mo adjustment kahit sa ako. Adjustment na to. So, mano siya, dili right food na siya sa kuan. Tapos ingon dere na kuan yun kana kuan yun na to kay Remnant Church man ta. So ang oras man akong andit kana ako sa mga bikiri ba. Okay, amigo nga yung mga kapoy po tanong siguro. So isang nila agad na. Ay Lord. Kadtong imong gipangluto lami to. So mo ni siya ang hinungdan na wala pag yun kaayo kay usa-una di man gyud ta kapugos. Di ta kapugos sa atong mga kaigsuonan. So sa una naman ni kuan ni Sister White na mao gini may tabuan ni doubt and even disbelief of the testimonies of the Spirit of God is living our churches everywhere. Testimonies are unread and unappreciated. Nakuha naman na siya. So gusto sa Ginoo na makakuan yun ang third angel. Pag abot sa fourth angel's message, kay message man naman una. So, ang uban, nga mas gustong musunod, mo kuan yun. Pero ba't na ako'y napasahan? Mukha ko kuhan ba? Enjoy. Pero ni, sumag na ako'y nabasahan na. Ang usbos Ginoo ba? Pinatulawas ito. Ang pamatay na lawas. Ang mga tinisog din ang pamatay. Unya, ang kuyos, pag-usap sa lawas ino, ito ang isbas ba? Usbos Ginoo. I-restore man na niya. Panlasan ni mo. Oo. Pero akong bukas mo na to, na pwede rin ito magkaon mag-etern eh. Hindi lang tabunda. Kaya usbo na pala si Ginoo ang atong sa ato rang huna-huna. pero nakabasa ko ba ito? Giving lifestyle today.
Muni akong gipangita kanina. The church is in the Laodicean state. The presence of God is not in her midst. So, bawat pasabot, kung ang imong state, Laodicean lukewarm, wala di ay ang presensya sa Ginoo. Pero wala siya mag-ingon na ang simbahan sa Seventh-day Adventist wala na gyud tanan. Pero kung ang imo lang kondisyon, Laodicean state, wala ang presya. Individual. Wala din ako church. Oo. Mo na siya. So, muna akong gipangita. Kini. Kana lang siya. So, lahi man ang church sa conference. Nadiri. So, muna akong gikuan. But pasabot sa individual, kung Laodicean ka o lukewarm ka, wala ang presensya sa Ginoo. So, muna siya. The general praise itself become Oh. corrupted. Withdrawn sentiments. Di, kung moingon magudta na church, murag masakitan ang gudananan. Una, sa individual na lang ta. Nadirita sa 49, kung sakto ba ang page na ni. Ito kayang kuhan man, ang church di ba na ay dapat itong civil na understand ito, area ay ang Ginoo, di ba? Na may mga lagi sa church, pero yung individual hindi ang kuhan na kay Individual man na, kaya di mga pugson. ito yung the church the appearance about to fall. That's not fall. Yun ang wala man na fall. Kung hindi na mga fall. Namay naman diha ang mga iyang katawhan yun, dili man na muhawa diha. So, siya nga. Yung hapit ba dunay hapit ba ma-fall tungod kay na yung mga people sa sulod. Oo. So, muna yung individually, hindi siya Niya, dili lagi. Ang umar mo nga. Ang gawa sa uliya, wala siya. Lisod man pud to, imong pagawson na. Mo na ni nadiri. Nadiri. Ang sa nga page. Tanawan na to ha. Special authority. Abuse. Wag labo-labo, hindi na akong matay. Ang ginawa pinipisa ko sa pag-ibig ko na pagkalawin siya kaya overcome. Loh, murag bula man. Kaya yung mga becoming corrupted with strong sentiments, ay kabuk mo na. Sabi ito mga sumiyagi. Wala man, Brad. Pero naman na, atong tanaw na. Dara. Unsa na naman day dire? Nara. Sige kung tanawan na, di man ako ni tanawan dara on dara. Nasa taas kamot. The church state the presence of God is not in the midst. Siya. Anong usa nga page? 50? 54. Pero dire kana. Okay, 55 pa so 54. 54. Di na kini standard page, standard man ni. Di man na standard na page. Sa una, yung mga hingana sa una, kay mamalit man kog libro sa na-skilled ang standard na page nila yung butang. Pero karon wala naman kay murag hugaw tan-awon. Di ba? Pero kini walay date nakabutang din hangtod sa ani space sa ilaway. Walay date. Diba? Dahil Ito, tanawa daw. new life yan 1899. So, mo na siya Brad na lahi ito. 18 hours. Ito. Pag ka namatay si Illinois? Pero sa gusto sa Ginoo gyud na masunod gihapon, masunod gyud ang third angel. Masunod gyud na siya nga mensahe.
Oh, kay tanawa, the third angel's message will not be comprehended. The light which will lighten the earth with his glory will be called a false light. So kung di gyud nimo masabtad ang third angel, pag maabot ang additional message, ang extra oil, moingon gyud na false light gyud na siya. Kaya wa makasabot. Di man magkuha na siya. By those who refuse to walk in its advancing glory. So, ay matabang. Tabangan sa fourth angel. Ang first angel, di ba? Si Satan. Miller and his associates. Tapos, Si White. Angel. mm, Third angel. so, ang first angel at second, si Miller and his associates. Tapos, ang third angel, mauna siya si Ellen White. Fourth angel. Basta ta. Ano siya? The third angel in Revelation 14 is represented as flying swiftly through the midst of heaven. Wala yun na siya may baba. So, si Ellen White, the three angels of Revelation 14 represent the people who accept the light of God's messages. So, siyempre mga tao, no? So, na siya. Ano siya? So, kinahanglan madawat yun nato ang kinatibuk-an sa misay kay gikote here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. Kinahanglan madawat yun nato na kay naaman ta diri sa tuo man ta ani kini na para madawat nato ang itawag nga extra oil. Kinahanglan madawat nato ang another message. Okay, an addition man na siya. Addition. This message seemed to be an addition to the third. Sa laing bahin kita po na nagpasalamat po sa parehas ninyo ba? Isang ka ng mga tagagawas. Tagagawas po ano. Kana man kung kumpiyansa man kung ang nasa sulod ko, hindi na kay Takdon ba ang writings. Lisod. So, Halimbawa, ikaw nasa sulod ka. Di ka musunod. Kung saan maning nasa gawas kumusunod, baka sila na hinuon ang matinood. Pero kung nakasasulod, musunod ka sa tanan, ikaw gyud tinuod. Pero ang Davidian manggod, wala gyud na siya migawas sa kamatuoran. Wa po na migawas simbahan. hindi ba church na siya mo? Kahit dili man church. So, sa tingin mo ba, Ana ay mga Davidian na wala na gyud mosulod sa kwan, sa simbahan, kay na sila kaugaling simbahan. Pero dili na ang original Davidian. Walay tudlo ang Davidian na ang Church Babylon. Kay dili man magpamembro ang Davidian sa church kung Babylon ang church, ba't ka magpamembro ka pa doon? Di yagay-agaan mo kaugalingon, dili. Ang prophecy, nasa prophecy mo, gina ang church, Laodicean church. Di man ka pwede mo adto sa triumphant church na ang Laodicean church, mao man na ang mahimong magmadinaugon. So, ang Davidian wala na yung church, membro na sa church. Pero dili na magsamok-samok sa church. So, wala siya, ni-support na siya sa... Masupport lang siya sa mensahe. Tapos na ay additional message. Mao na siya. Kining gitudlo na ko sa inyo karon, dili ni ako mensahe. Dala ni sa Davidian. Dili ni ako compilation. Kundi mao ni teaching original o tinatawag official teaching ng Davidian. Kini. Pero parang ako, di ko po din na pa nakaplanta na nasa Davidian, kaya naman mas spirit of prophecy. Nasa spirit of prophecy. Hindi na iya sa Davidian. Paano na siya? Wala kang i-invite ka writings. Wala Kung dawata. Wala gidawata. Naano na tanan sa Biblia. Ang kapan ato, ang fruit ato, ang Bible kunitari. No? Oo niya, isa na yung sa Bible kunitari. Kini nga mensahe,
ang mensahe sa Dabidian dili mensahe di sa gawas kay sa sulod naman nagikan. Na-discovery lang niya. Na-discovery. Kini nga mensahe naana na ang mga sulat. Naana ang mga sulat. Pag inspired lang sa kang Brother Hotep na nahibalo siya na pag-arrange ana nga mga kuan. Pero dili ni daghang tao nag-ipon na mga hunahuna, siya ra gyud ang nakakuan ana. Siya ra gyud ang nakasubuhat ani. Siya ra. Wain tabang niya. Oh, gikot niya. Kay siya naman ang nag-nourish sa Two Sheep in Yangkaw. Katong man. Universal Dairy. Oh. Siya man ang nag-nourish sa Old and New Testament. So mo na siya kini dili na ko ni research. Iya gyud ni siya nga kuan. Official stand gyud na siya sa Dabidian. Mao ni siyang extra. Kamo gani kung mangutan-nag ka na ang fundamental belief sa Dabidian, syempre una na ay fundamental belief tapos na ay kanang additional kay mo man tong additional message appeal ni siya. Appeal tong atong mga gitun-an. Pero tanan na gikan sa Bible ug Spirit of Prophecy. Na dili na libro gyud niya. Oh, diha ra na gikuha sa Bible ug Spirit of Prophecy. Oh, siya lang nagkuha sa Bible ana nag-ana. Kung ano ba siya sa kaluwasan nga, itong vegetarian, magkuhan di ka maadapi ka sa health report. Dagay niyo. Ay, mo muna yung nahuna sa uban, pero ato yung huna-una na kanang natay concern po sa uban, sa ila. Kay kung mo yung kana, adi, yun mo maluwas, kay mura naman kag panana. Pero, makauna-una ka, maluoy ka ba na, mabalik ang Ginoo tapos, mo siya kay balo. O, yung mo lagi padasig. Niya magpakita po ka sa kuhan. Oo. Kaya sa panimalay. Oo. Kaya makita po niya. Kaya kinabili po ka nga. Hindi pa ito niya. Kung ikaw kayo, ikaw ka nila. Brother, sa kuha lang nga driver, mag-listen to pilit ito. Pag abli ni mo sa mga kuwan diha. Kasi subak, bako. Lisod man. Mga pusit, ana. Pusit. Ikaw kinimong-gos. Bako. Magbawa na kuha. Ito'y magkakanin. Magbawa na. Eka, alaista. Kanaraman. Kanya ang giluto sa isla na hindi ka mas Sekreto sa baboy. Ako dugay man ko nag-drive sa og tricycle. Aho. Pero sa Manila man god, di na lisod kay naamay daghang vegetarian mga restaurant dito. So mo na siya gilang kay ang iglesia nato ang mukuan ra gyud ang mukuan ra man sa mensahe. Tapos ang pulong sa Ginoo di mampud na siya mamugos. Pero gusto niya ipahibalo, hindi siya mamugos. Kay naman ay panahon. Naay panahon gyud na tawgon ka sa Ginoo o mahibalo ka. Okay? Anay pangutana, anay pan, ampot ta. Ato lang iampo sa Ginoo na ma-wise ta, pili ta sa wise, sunod ta sa kuan. Mura man gyud na ang pagkuan ra gyud sa mensahe baka nang extra oil. Usa man ang extra oil, extra message. Pero dili man na gikuan ra man na nahimo ra na siyang akuan sa Dabidian kay wala man gyud na siya gidawat sa panahon ni Brother Hotep na atubang gyud siya sa men of experience sa kuan. Pero karon siya may sato sa gidawa. Wala gyapon. Lagi. Pero ang mudawat ra manggod. Pero ang Dabidian manggod wala gyud na siya misiparit, na gyud na siya sa simbahan. Dili sa siguro ingon na pagsabot nga ang Dabidian daw puto ni siya na nasa ulo. Pero kabahin siya nasa ulo. Kuan magud na siya. Gitawag na siya brad og akol within akol. Ang sa Dabidian pareha kanla pareha sa kuan ang church sa una sa Jerusalem. Ang church sa una mo na ang Jerusalem. So, ang gihimo ni Jesus Christ kay nagdala man sila reformasyon sa Sanhedrin, nagbuo sila ilang grupo. Pero wala sila may gawa sa Jerusalem. Na sila treasurer, si Judas to ilang treasurer, nagbuo gyud sila. Nagbuo gyud sila. Pero nihara sila sa sulod sa Jerusalem, wala na sila may gawas. Ingon ng Ginoo ay mo adtos mga dalan sa mga kuan diri ra mis nawala sa Israel. Ang ilang girescue ato ang mga nawala sa Israel. Mga nato nang tun-an sa sunod sa Inkray. Wala na sila misiparit na ingon
Ingon ng mga alagad, Ginoo, hapit naman tay tuklos bangin, hapit na ta mamatay batuon. Ingon ng Ginoo, palandunga ang orasan, yung ginakapuya, balik-balik na siya. So, dili gid sila muhawa. Ingon siya, paggadto niya sa Maria, ingon siya, dili ko sinugo kay dihara ko sa Israel. Mao man gihapon. Kay di man ka kinahanglan muhawa kay ang mensahe nimo naamang gyud diya sa sulod para makahibalo sa reformation ang sulod. Kailangan Oh, reformation man kinahanglan sa sulod. mo gina siya ang Mao man ang gikinahanglan para makuha gyud nimo ang Christ righteousness. Kung isa ka na A peculiar people man ka. Ang health reform to is the right arm. Right arm. The gospel. So, kung right arm pa rin natin ang kusok, so, right arm ang kusok tayo, symbolize sa right arm. So unsa man, alas 10 siguro. Sa magampot ta, closing prayer. Okay? Si Brother Juan, Brother JC. Hindi ako ta. Diyos, salamat kay Amahan sa kayunan. Ang nagaliwan, makakatapos kami sa pagtuon, pag-review sa 10 virgins, kapag ng Ginoo, na magtinagawin sa matuoran, mga mo kaming kabahin sa mga wise virgins na matutong extra lang natin. Susunod na Ginoo, basta po na mo kabanay. Hallelujah. Mula sa mga sa kamatuoran, sa kaanaw sa mga Ginoo, ipaabot sa kabanay. Hindi na lang mag-imahan, mga konsulay, magagad ko, may panahon na karon, konsulay na hindi natin ba, kaya mo kami sa pagbarong. Ang malikon, lagi sa imulasyon, sa mundo ko, sa kamatuoran, kami Ginoo, magabarong din, nabuhi sa iyong baril na tanaw. Not Ginoo ang Diyos, sa mga pagiging mga kadayos, pagkumpagdugang, tuloy mo suwag, tubo, sa kapan kami, sa itinawala na mo alam sa pagbubuhat. Salamat sa iyong kadayos, pagbuhay ka na mo, sa pagmahulay, pagmula sa kulaanan, pagkata kami din maluwas, magaling ang karol ko yung malinawon, pagkata sa iyong tagon, sa iyong sila kaglaw. Kasi lagi ba ang tanong mo sila, ang bisaling ang tanang nilaw, tawat, tinagawin sa amin ng Jesus, ng mga luwas. Amen. Hindi. Mga iyo po sa inyong hakas mga Aw, na kana. Siguro ugma moabot tong USB. Ayun. Oh, duha man tong USB akong